Welcome to Donmar TV News Channel. Formal lang idineklara ni dating Senador Bongbong Marcos kahapon na tatakbo siyang Pangulo sa susunod na halalan. And that is why I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 elections. Tayo'y magkaisa at sama-sama tayong babangon mula sa hagupit na pandemya, babangon mula sa paglulugmok ng ating ekonomiya. Nanumpa din si Marcos bilang miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP at iniluklok na chairman ng partido ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Vic Rodriguez. Kasunod ng deklarasyon ni Marcos, agad na nagpaulan ng batikos ang ilang grupo na tumututol sa kanyang kandidatura. Ayon sa isang bayan, tinatangka ni Marcos na baguhin ang kasaysayan at baliktarin ang nangyari sa ilalim ng mahigit 21 taong pamumuno ng diktador niyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Mariin namang kinukundina ng grupong Karapatan ang anilay walang kahiyahiyang deklarasyon ni Marcos. Masidhian nilang haharangin ang anumang hakbang na magbibigay daan para makabalik ang mga Marcos sa kapangyarihan na anilay malinaw na tinutulungan ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon naman kay Bayan Muna Chairman Nery Colmenares, kung hangad talaga ni Marcos na bumangon ang Pilipinas, dapat kikilalanin muna ng kanilang pamilya ang kanilang kasalanan. Dapat din anyang ibalik muna ng mga ito ang nakubra nilang pera sa kaban ng bayan. Sa huling survey ng Pulse Asia, pumapangalawa sa pagkapangulo ang 64 anyos na si Bongbong, kasunod ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Si Bongbong Marcos po ay nag-file na ng Certificate of Candidacy ngayon lang umaga doon po sa tanggapan ng COMELEC at wala siyang kasamang vice presidential candidate. So siya lang po ang nag-file as presidential candidate na. Bongbong Marcos yan. Okay? At kanina, ma-update din po kayo, nag-file na rin po halos na Senator Ping Lacson at saka Soto. Alam naman natin na unang nag-declare yan na mag-partner talaga yung Lacson Soto. Okay? So, yan na po yung mga nakapag-file ngayon. Ilan na yan? Nauna dyan si Pacquiao at Censa, pagkatapos Moreno, Ong, tapos Lacson Soto. At kanina nga ay Bongbong Marcos, wala siyang kandidato inaabangan. Siyempre, ang isa ho sa ating ding inaabangan dito, wala pa hong bagong balita sa kampo ni Mayor Sara Duterte. Nag-aabang pa ho ang mga kababayan natin at mga taga-suporta niya. Gano'n pa man, dun sa ating title ngayong oras na ito, ay yung sinasabi ko na Marcos versus Moreno. Magandang laban ba ito? Yan ho ang tanong. Bilang background lang ho, maiksi lang ho ito, hindi ho tayo masyado tayong magtagal ngayon. At para lang ho meron kayong idea. Yung kasing Moreno Marcos, kung sakaling sila talaga ang maglalaban, medyo talagang inaabangan. Alam niyo bakit? Kasi yung Moreno, ang experience nito ay mas malawak sa local kaysa national. Kasi sandali lang naman siyang naging undersecretary ng DSWD, pero mas matagal siyang konsehal, vice mayor, at saka nakaisang term ng mayor ng City of Manila. Ito naman pong si Bongbong Marcos ay galing sa local, naging congressman, naging senador. So, yung national experience niya ay medyo malawak compare kay Mayor Moreno. Okay? Pagdating naman doon sa mga background tungkol sa supporters at politika, yung Moreno, ayaw man umamin, ay nasa kanya yung tatlong kulay. Una, Moreno daw siya. Moreno, kaya Moreno yung kulay. Biro totoo. Pero hindi nandyan din ho ang dilawan sa kanya. Yung yellow group nasa kanya na. Meron pang sinasabing kulay pula. Kung ano mang kulay yan, bahala na kayo. Kasi kaya ako binabanggit yung yellow, nandyan na. Kasi ho yung mga dating nasa Liberal Party, congressman, senador at iba pa, ay nagpuntahan na sa kanya at iba pang mga konsehal. Si Marcos naman, meron siyang Marcos loyalist. So, yan ho yung pagkakaiba. Okay? Dito naman ho sa pangatlo, itong youth politics at old politics. So, pasintabi na, medyo batang politiko si Moreno, katulad ng aking sinabi sa kanyang mga background at kanyang maaaring pinagdaanan na trabaho sa local at national government. Si Marcos ay talagang old politician dahil hindi lang si Bongbong Marcos yan, kung hindi buong pamilya ng Marcos. Talagang matagal na ho sa politika.
malawak ang karanasan. Kaya ho, doon may pagkakaiba. Kaya nga youth politics at saka old politics. Okay? So, pagdating po sa record, ayan, ano ang mga nagawa? Yan po yung importante sa mga nagawa. Unahin natin si Moreno, ano ang kanyang nagawa nung siya ay konsehal, mga city ordinance, tapos naging vice mayor, naging presiding officer ng city council. Tapos, tumakbong senador yan. Natalo, hindi ho nanalo ng 2019. Pagkatapos, na-appoint yan, ina-appoint ni Pangulong Duterte na undersecretary ng DSWD ng napakaiksing panahon. Tapos naging presidente pa yan ng isang korporasyon ng pamahalaan sa railways, hindi rin nagtagal. Yan po yung more or less kanyang experience. Pagdating naman kay Marcos, abay yung kanyang record, siyempre, yun nga hong pagiging local at national official dahil naging senador. Pagkatapos yung kanyang mga supporters at loyalista kung tawagin, abay napakabigat po ng mga followers na yan at susuporta sa kanya. Although si Moreno, marami rin ho siyang mga supporters na mga veterano or meron din kakayanan. So, hindi lang kakayanan at pinagdaanan, record ng politiko, ng mismong kandidato, kung hindi yung background ng mga pwedeng supporters at followers, kung sakaling sila manalo, ang kanilang pwedeng sandalan na magbibigay ng suporta at idea. Kaya mahalaga po yan. So, yan po yung mga isyong kailangan po ay natatalakay at napapag-usapan. Alam nyo, hindi po biro na ganun-ganun lang eh. Kailangan talagang suriin natin. Saan ba sila? Ano ba ang kailang pinanghuhugutan? Ano ba ang kailang personal na kakayanan, kaalaman? Okay? Pagdating sa mga education, nabanggitan naman natin, di ba? Lahat naman sila yung mga nag-aral, natapos naman silang pinag-aralan, o nakatapos sila sa pag-aaral at trabaho na yung pinag-uusapan natin dahil nandyan na sila eh. Okay? Pareho na ho silang kandidato dahil nandyan na. Kung si Ping Lacson, isasama natin dahil kandidato, yan naman ho, dating Philippine Military Academy, dating police, dating PNP chief, at matagal-tagal hong senador. Yan po. So, mahalagang nasisilip. Pero ngayon, sa mga survey kasi, kaya ako nababanggit lagi yung Moreno-Marcos or Marcos-Moreno na maglalaban. Kasi ito ho, kung yung administration ay susuporta kay Marcos, bintahe si Marcos. Ibang laban yan. Pero kung wala, na para bang galing sa kampo ng mga Marcos, tapos ang kalaban ni Moreno na galing sa opposition or independent o opposition man, kung ano man siya, ay talaga hong dikit ang laban. Kahit doon sa mga survey. Laging nauna si Mayor Sara Duterte, pero pangalawa si Marcos, pangatlo si Moreno. Sila talaga yung dikit eh. Malaki ang posibilidad. Kaya binibigyan ko ng comparison at kaalaman kayo doon sa mga background nila at pwede hong mangyari. At pagka habang papalapit ng eleksyon, marami pa mga survey. Pero hindi na ho magkakalayo yan. Kasi nga ho, may kanya-kanyang kulay, may kanya-kanyang supporters, bata, or mga veteranong politiko. So yan po yung galawan o sitwasyon sa atin pong mga naksisilip at binabantayan sa kasalukuyan. So para lang ho kayo ay na-update natin. Kaya ho bigla tayo. Salamat po doon po sa mga napadaan kahit na busy. May mga trabaho, may mga ginagawa. Pero biglaan lang mo ito. Hindi ho tayo magtatagal. Sandali lang po itong ating live na ito para lang kayo na-update. So, yan po yung sitwasyon. Inuulit ko, sa kampo po ni Mayor Sara Duterte, wala pa hong malinaw na desisyon. Bitin, marami hong nag-aabang. Ngayon, si Marcos kahapon, nabanggit ko na dito, na nag-declare ng presidente for candidate for president, at ngayon nga ho, ang katuparan dyan, nag-file na nga ng COC. So, ayan na po ang mga development. May pag-asa pa, may ilang araw pa, hanggang Friday pa po ng alas 5 ng hapon. Hindi natin alam kung sino-sino pa yung magpapile. So sa ngayon, ay dalawa o tatlo pang mga malalaking personalidad sa politika at pangalan sa Pilipinas ang ating aabangan. Hindi ko rin masabi kung sino, baka mamaya hindi tumuloy. Abangan lang natin kung sino-sino pa yung dalawa hanggang tatlong malaking personalidad ang pwedeng humabol bago mag-deadline ng alas 5 ng hapon this coming Friday, October 8, yan na po yung deadline.